Magandang gabi mga kaibigan, magandang araw, magandang tanghali, magandang umaga. Kung anumang oras nito napapanood, magandang araw po sa inyong lahat. Noong August 29 ng gabi, ako ay nagulat nang ako'y pinuntahan dito ni Father Giovanni sapagkat ipinapatawag daw ako ni Father Darwin doon sa Lila. Kailangan daw magpunta. So ako'y nagmadali, no? Nagpunta doon sa Lila. At nalaman ko nandoon pala si Brother Jared Almasora kung saan sila ay bisita ni Father Darwin sa kanyang live. At nang ako'y nandoon, sila ay nag-usap sa kasaysayan about sa conversion ni Jared Almasora. Nag-usap sila. Andun ako ay isa sa mga naitampok na mga bisita. At pagkatapos noon, ako ay kanilang inihatid sa aking tinitira sa Valencia. Ngayon, nung ako yung inihatid nila doon sa Valencia, ang nangyari doon is, habang nasa biyahe kami, biglang tumawag si Jared sa programa ng SLTV. At doon, nagkaroon ng hamunan sa pagitan ni Jared at ni Esel. Ito naman si Esel is panay iwas, no? Panay iwas siya kay Jared Almasora. At naririnig kong binabanggit nila yung pangalan ko. Hindi lang ako umiimik. Andun ako sa front seat, nananahimik, nakikinig sa dalawa, nagbabangayan. And then, pagkatapos nun, pagdating ko sa bahay, sinabihan ako ni Jared na meron pa daw silang post na before nung gabing yun, naghahamon sa punto por punto na sila pasukin. So, dahil sila naghahamon, nag-out muna ako sa programa at pinasok ko yung kanilang programa. Nung mangyari yun, nagkaroon kami ng pag-uusap at pagkainitan nung isang niyang kasama na isa daw di umano'y ex-MCGI. Matindi ang bangayang nangyari. Nagkahamunan, pero at the end, nakakatawa ang naging resulta. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-share yung ating video sa mga Facebook po ninyo para makarating po sa mga gustong makapanood at kanilang mapanood. At huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Hello. Bro, naririnig ko yung sarili ko, bro. Parang echo. Sino yung ano? Nag-inyal mo siguro yan, nag-echo. Hindi, wala. Ako, okay na? Okay, medyo, okay na. Okay na. Wala na akong naririnig ko. Okay, so kanina, habang tinatawagan kayo ni Jared Almasora, andoon kami sa sasakyan, magkasama kami noon. Hindi lang ako nagsalita kasi nasa front seat ako. At tinatanong niya si SLTV kung kakasaba si SL sa isang one-on-one sa Russia TV. Ang sabi ng isang kasama dyan, ano daw pinagkaiba ng Russia TV sa SLTV? Ang pinagkaiba based on my experience, ang sa Russia TV talagang one-on-one. Samantalang dyan sa SLTV, kahit sino pwedeng sumabat. Ngayon, kung dahil nag-iimbita kayo ng punto por punto, wait lang muna, hindi pa ako tapos. May nag-iimbita kayo ng punto por punto na pasukin itong live nyo ngayon, sino sa inyo ang kakausap sa akin at dapat siya lang ang kakausap sa akin, wala nang iba? Sino? Sige. Parang kami dan kapatid mo dyan, bro, tagang ako dyan. Kung ako man ay mag-moderator, itiyakin ko sa iyo, maging neutral ako. Basta maayos lang na usapan. Magiging neutral ka. Oo, may
mag-usap kayo, nakasama ko, pero hindi ako sasabat at tayo lang tatlo dito. Yung kakausapin mo at ikaw. Sige. Sige. Yan, maganda yan. Okay. Sino ang makakausap ko? Sino? Brother SL, sino? Tayo na lang, dun to. Sino yan? Okay, pag-usapan muna namin kung sino, pero sabihin mo kung ano po yung gusto mong itapit. Basta may haharap sa iyo. Okay, sige. Kailan dito gaganapin? Kasi sa Tuesday, may makakadebate po kami dito sa Tuesday. Kailangan i-set natin kung kailan. Ay, hindi pala ngayon mangyayari ang talakayan. Ay, kasi ano na yung oras natin, mahaba na, gabi na dito. I-set na lang natin sa ibang araw. Ganon. Ipapakita namin sa iyo, kapatid Fernando, na maayos kami dito. Kung maayos, hindi katulad yung papasok ni Jared. Kung hindi ganon ang mangyayari, kung hindi ganon ang papasok, maayos kami dito. Ito na pangako ko sa iyo, magiging neutral ako. Hindi ako sasabat. Kayo lang dalawa mag-usap kung sa kasama ko. Makikita mo sa kwal. Okay. So, ilang sekta kayo nandito sa SLTV? Ilang sekta kayo nandito? Magkakaiba po kami. Mga exhibitors at mga MCDI. Yun. Pero naniniwala kami na iisa po yung aming paniniwala. Diwa. Parang gano'n. Sige, MCGI. MCGI, sinong MCGI dyan, Brother Ezel? Yung MCGI, sila pag-narote, pero hindi siya nakapasok. Si Back to the Scripture ay naman po siya. Exiters naman po siya. Ano yun? Exiters siya. Ano yan? Ex-MCGI, gano'n. Ex-MCGI. So, dahil ex-MCGI siya, ano siya ngayon? Wala. Wala siyang kinabibilang iglesia? Pumasok ka at kausapin mo itong sige. Hintayin mo lang, kapatid na Chando, hintayin mo lang papasok yung gustong mag-uusap sa'yo. Sino bro? Sino? Si? Papasok hintayin mo na lang natin. Papasok na siya. Sige, kinontak mo na. Kasi ako lang yata yung nasa backstage eh. Hintayin lang natin kung Brad Jan daw, kasi ganito yung sinabi ko kanina. Sabi ko kay Brad Jared, ano ba yung pinagkaiba dito at saka doon sa kanila? Sabi ko, sino lang yung mag-uusap, lalabas kami. Ilang dalawa lang ang makikita sa screen. Okay. Pero kami makipag-usap. Itong si Jared, parang iba yung dating eh. Sinasaway lang namin siya kanina. Sabi ko, relax lang bro. Kasi hindi kami nakikipaglaban sa'yo. Hindi kami maayos kami kausap dito. Kasi based naman kasi kanina kasi nandun na ako sa front seat, si Jared tsaka si JB nasa likuran. Nakikinig lang ako sa inyo. Hindi ako nakisawsaw kasi kayo nag-uusap eh. Kapatid na dyan do, ayan po si kapatid na Jay. Sige. Ayan si kapatid na Jay. Mag-usap kayo. Okay, kapatid na Jay. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Jay. Kapatid, magandang gabi. Wait lang ha. Sabi kasi ni Brother Esel na meron daw gusto makipag-usap sa amin kaya iniimbitahan na punto por puntong pumasok. So, ang tanong dito, ikaw ba yung sinasabi makikipag-usap sa amin?
Mag-uusap tayo. Sige. Anong sekta ka, bro, para malaman ko anong sekta para makapili ako ng magandang topic. Anong sekta ka, bro? Ngayon po kapatid, wala akong sektang inaaniban eh. Sa madaling salita, wala kang iglesyang inaaniban. Wala po. Okay. So, ang napili kong topic ganito. Well, wala kang sekta na napili. Wait lang ha. Okay, dahil ang sabi niya wala siyang sektang kinaaniban, sabi sabihin nasa ano siya. Wait lang ha. Ibig sabihin wala siyang sektang kinaaniban, so nasa play safe siya ngayon. Nasa safety mode siya ngayon kasi wala siyang iglesyang kinaaniban. So, ang gusto kong itapik, lang nga, bro, naniniwala ka ba, bro, si Jay, na si Kristo nang ipanganak ay Diyos at tao o tao lang? Ayon sa Biblia, kapatid, si Kristo pinapakilalang anak ng Diyos na Diyos eh. Nung ipinanganak siya ni Mama Mary ba, ano siya, Diyos at tao o tao lang? Kapatid na Jando, sabi sa Biblia, sa uno-uno ng 1, lang pasimula siya ang verbo. At hindi yan, bro. Bro, hindi yan ang tanong ko. Bro, hindi yan ang tanong ko. Kapatid na Jando, para makakuha ka agad ng idea, si kapatid na Jay ay ex-eaters. Yun na nga eh. Gusto kong klaruhin eh. Diretsuhin lang niya ako. Yung aking tanong, pwede na masagutin ng diretsyo. Hindi naman tayo nagdidebate ngayon dito eh. Ang tanong ko sa kanya kasi, sa paniniwala mo ba, nung si Jesus ay ipinanganak ni Mary, Diyos at tao ba siya nang ipinanganak o tao lang siya nang ipinanganak? Si Kristo nang ipanganak ni Maria, tao yun eh. Pero may may kasamang espiritu kasi ililigtas niya yung bayang yung bayang sa Diyos, yung iglesia. Yun ang mission niya eh. Sabi sa Biblia, di ba, sa Mateo, ang pangalang itatawag sa kanya, Jesus, kapag ililigtas niya kanyang bayan. Meaning, si Kristo, kapatid na Jando, pagkakatawang tao kasi, sabi sa hula, di ba sabi sa Hebreo, may isang katawang nakahanda sa kanya. Di ba? Yun nga yung ipagbubuntis ni Maria eh. Bro, hindi yan ang tanong ko. Bro, mag-focus ka kung pakinggan mo ang sentido ng tanong ko. Hindi yan ang tanong ko eh. Ang tanong ko sa paniniwala mo, nang ipinanganak siya, nang isilang siya ni Maria, siya ba ay Diyos at tao o tao lang? Gaya lang sa paniniwala ng INC ni Manalo, na ipinanganak siya tao lang. Okay, Diyos at tao. Okay, so naniniwala ka na si Jesus nang ipinanganak ni Maria, Diyos at tao. Yan ang nasa Biblia, kapatid eh. Naniniwala ka nga doon na si Jesus pinanganak ni Maria, Diyos at tao. Okay. Kapatid ha, sumagot na ako eh. Sige. Papaliwanag ko, okay na yung paliwanag ko, kapatid? Sabihin mo lang kung yun ba. I-confirm mo lang. Ate, pakinggan mo kapatid na Jando. Tinatanong mo ako. Nasagot ako eh. Ngayon yung sagot ko, pwedeng mabitin niya, kaya papaliwanag ko sa'yo. Okay lang po ba? Sige bro. Ang tanong mo sa akin, si Kristo nang ipanganak ni Maria, Diyos at tao. At sabi ko po sa inyo, oo. Kasi nga, nagkatawag tao eh. Ayun po, sagot ko. Okay, so ang napili kong topic, Brother SL, kinonfirm naman ni Jay. So ang napili kong topic is patutunayan ko na si Maria ay ina ng Diyos na nagkatawang tao. Laban ba siya? Hindi ako tutol dyan, kapatid na Jando. Hindi ka tutol dyan? Hindi ako tutol. So sangayon ka pala na si Maria ay ina ng Diyos na nagkatawang tao. Agree ako dyan, kapatid. Okay. So, ikuha ko ng ibang topic, Okay, naniniwala ka ba
naniniwala ka ba na ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia ngayon ay kilala na sa tawag na Iglesia Katolika? Naniniwala ka ba doon o hindi? Ay, hindi po. Hindi po ko naniniwala na yung iglesia ang nasa Biblia yung Roman Catholic. Hindi ang sinabi ko, bro. Ang sabi ko, naniniwala ka ba ng Iglesia ng Diyos sa Biblia sa panahon natin ngayon ay kilala sa pangalang Iglesia Katolika? Yan po ba yung paniniwala nyo, kapatid? Hindi, nagtatanong ako sa iyo. Bro, nagtatanong ako sa iyo, bro. Bro, nagtatanong ako sa kasi naghahanap ako ng magandang topic. Okay? Tatanong ako sa iyo kung naniniwala ka ba ng Iglesia ng Diyos sa Biblia sa panahon natin ngayon ay kilala sa pangalang Iglesia Katolika. Hindi po, kapatid, hindi po. Okay, so hindi ka naniniwala, so ayan ang titindigan ko. Patutunayan ko ng Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay kilala ngayon sa tawag na Iglesia Katolika ayon sa referensya. Yun. Pwede ako magtanong din, kapatid. Pwede ako magtanong, kapatid ni Jando. Okay na yan, bro. Yun ang tema. Kapatid ni Jando, pwede ako magtanong. Pwede pakisulat yung tema kasi nag-agree na siya eh. Pwede pakisulat yung tema? May sinasabi ako eh. Pwede mo muna ako, kapatid ni Jando. Sige, anong sinasabi mo, bro? Pwede ba ako magtanong sa'yo? Bro? Anong tatanong mo sa akin, bro? Tungkol sa aral po, magtatanong ako, pwede po ba? Hindi, mag-agree muna tayo, bro. Maya, magkasundo ulit sa time sa pagdidebatehan. Kaya nga po, sabi ko nga mo, nililinaw pa kita eh. Yung sinabi mo, okay sa akin niya, walang problema. Yung tinatanong muna kita. Okay na eh. Ano na lang. Pakisulat na lang kasi pag nagtanong ka, Bro, nagtatanong pa ako. Bigyan mo ako ng tanong. Papayagan mo ako magtanong sa'yo dahil ako tinanong mo rin eh. Paper, kapatid na Jando. Sige bro, nagtanong ako sa iyo, bro. Bro, nagtanong ako sa iyo for wait lang muna. Makasit lang ako, makatunta. Sige. Makasit lang ako, kapatid na Jando. Makasit lang ako. Yung tema mo ay patutunayan mo na Iglesia Katolika ang iglesia na itinatag. Hindi yan ang sinabi ko. Hindi yan ang sinabi ko. Ang sinabi ko, pakisulat ha, ididikta ko, pakisulat ha. Patutunayan ko na ang wait lang bro. Sabi ni Esel wala ng oras, kaya ko nga sinusunod sinasabi niya eh. Pakisulat Brother Esel. Brother Esel, pakisulat yung Brother Esel, yung tema ko. Patutunayan ko na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia Ayon sa Biblia. na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia Okay. ay kilala ngayon sa tawag na Iglesia Katolika ayon sa referensya. Sige na, okay na yan, bro. Okay na yan. Pakiulit Brother Esel para malaman ko kung talagang naisulat yung tema ko. Patutunayan ko na ang iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay kilala ayon sa tawag na Iglesia Katolika ayon sa referensya. Anong referensya ang ibig mong sabihin, kapatid? Referensya, ibig sabihin, referensya is reference, yung may pagbabatayan ako. Ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Ang usapan dito, kapatid na Jando, ay ayon sa Biblia. Ay bro, wait lang bro ha. Ang sabi mo moderator ka, 'di ba? Moderator ka, ako ang affirmative dito, moderator. At ang affirmative ang nakakaalam kung paano titindigan ang kanyang paniniwala. At ang tema ko naman ay nakabatay sa aming paniniwala.
Kaya kung kukontrahin nyo ko batay sa paniniwala ko at hindi sa gusto ninyo. Amen. Amen. Yun, di ba? O, ayan. O. Very good, kapatid na dyan, no? Very So, good na. patu... Pwede ako magtanong, kapatid na dyan, no? Wait lang bro, ipa-confirm ko muna. Pakiulit Brother Esel kung ano yung isunod mo Brother Esel, paki-confirm nga para malaman ko, marinig ko. Yung tema, pakiulit nga yung tema ko. Okay. Patutunayan ko na ang iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay kilala ayon sa tawag na Iglesia Katolika ayon sa referensya. Bro, tinanggal mo yung term ngayon eh. Ay kilala ngayon. Ang sabi ko, ay kilala ngayon. Sige, kilala ngayon. Sa tawag na Iglesia Katolika, Kilala ngayon. sa tawag na Iglesia Katolika, Ayon sa referensya. ayon sa mga referensya. Sige, mga referensya. Rating ko nga. Kapatid na dyan, no? Oh. Kapatid na dyan, no? Kapatid na dyan, do, kung payag itong tema na ginawa mo, no? Kapatid na Jay, okay ba sa iyo itong tema? Kapatid na SL, sa akin walang problema yung tema. Kaso, magtatanong muna ako sa kanya. Kasi tinanong na ako, bro, eh. Di ba tinanong niya ako kanina? Sige bro, Sige. Pwede ako magtanong. Sige bro, for clarification lang sa debate yung pag-uusapan bro. Kaya nga ako, magtatanong ako, pwede po ba ako magtanong muna? Sige nga bro, anything na tanong basta clarification sa debating gaganapin. Pakinggan mo muna kapatid na dyan to, ha? Para maayos ang usapan. Pakinggan mo. Pwede po ba ako magtanong? Una yun. Pwede ba ako magtanong ngayon? Yun na nga bro, basta may kinalaman sa pag-uusapang debate, kahit ano itanong mo. Okay, very good. Yan ang gusto kong kausap. Basta may kinalaman sa debate ha. May kinalaman sa sa usaping debate, okay. Ito. Pari patutunayan mo, kapatid na dyan, no, na yung iglesia na Diyos na nasa Biblia, na pinamunahan ni Kristo at ng mga apostol, na kayo po ba yun? Kayo? Nasabi, Permission lang, kapatid na dyan, no, kayo po ba yun? Kayo? kaya nga nasa tema ko kilala ngayon sa tawag. Bro, nasa tema naman yun, bro, nasa tema na yun, bro. Kilala ngayon sa tawag na Iglesia Katolika. Confirm nyo. Pinaliwalag nyo na yun. I-confirm nyo lang. Inuulit ko lang eh. Bro, malalaman mo yan sa debate, bro. Bro, malalaman sa debate yan kasi kasama yan sa paliwanag ko. Wag mo akong pangunahan kasi kasama yan sa papaliwanag ko. Confirmation yung akin eh. Hindi naman ako nakikipag... Ano yung kino-confirm mo? Yung kayamanap binanggit mo, inuulit ko lang. Inuulit ko. Pakinggan mo na ako kapatid. Sige. Tahimik lang. Resulta ako. Ulit ka, kapatid na dyan ka, makinig ka. Kung ino-confirm mo lang yung patutunayan mo, nasabi mo sa paksa, yung iglesia ng Diyos, kapatid na dyan ka, pakinggan mo ha. Pag mali ako, sabihin mo, mali ka. Sa ulitin ko lang. Yung paksa, sabi mo kapatid na dyan ka, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, na pinamunuan ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, na kayo yung ngayon yun. Kilala kayo sa katawag na Katoliko. Kayo po ba yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia na pinangunahan ni Kristo at ng mga apostol? Confirmation lang kapatid, hindi ko kailangan paliwanag. Kayo po ba yun o hindi? Sagot kapatid. Yes, doon kami nagsimula, bro. Okay ba? Okay na Okay kapatid. na. Isa na lang bro. Okay na, isa na lang. Confirmation Isa na lang kapatid dyan to. Back to the script, tahimik muna kayo. Kinupirman ko lang eh. Ito kapatid dyan to, tanong. Meaning, kapatid na dyan do, kung kayo yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, dapat alam nyo lahat ng aral ni Kristo. Tama po ba kapatid? Hindi bro, wait lang. Ibang issue na yung mga aral. Pag sinabi kasing mga aral, Kapatid na dyan do, bro, sabi mo kayo yung bro, iglesia ng Diyos bro, na wait nasa lang. Biblia. Dapat yung aral Wait ni lang, bro. Kristo at ng mga apostol, Bro, alam nyo, ibang issue yan. Ang pinag-uusapan natin dito, ang iglesia. Yung aral, maraming aral kasi
may mga aral na na-develop, may mga aral na mga yun na nga, maraming aral ng ang iglesia. Kaya kung aral, dapat specific tayo sa mga aral, di ba? Pero ang topic kasi natin, bro, is ang iglesia. So we are referring to the group, ha? Not to the doctrine muna. Wag muna to the, bro, alam ko kasi ang style no? Alam ko ang style, bro. Wait lang ha. Umayos ka muna ha. Alam ko kasi na sa inyo kasi para malaman bilang tunay ang batayan aral, di ba? Sa amin kasi, sa amin kasi para mapatunayang tunay kailangan ang founder si Kristo. Kasi kung aral ang pagbabatayan, dami ng kopyahan ng aral, kinokopya yung aral ng iba. May paniniwalang MCGI, si Kristo namatay ng Miyerkules, pero nauna pa dyan ng Church of God Seventh Day. Kopyahan na lang ng aral. Meron pang sinabi si Eli Soriano nung siya nabubuhay, tinuro niya na ang Papa ay Vicarius Filii dahil yun ang itinuro sa kanya ng kanyang mentor na si Nicolas Perez. So kung aral lang ang pag-uusapan, bro, marami ng kopyahan ng aral eh. Kaya para mas specific tayo, dapat na pag-uusapan natin yung mismong iglesia na merong aral. Hindi yung aral lang para maging iglesyang tunay ka, dapat yung aral. Hindi ganun. Kopyahan ng aral, marami na eh. Kailangan focused ang ating debate sa iglesia na tinutukoy. Yung samahan mismo. Wag mo na yung aral. Yung aral, ibang aral na yung aral. Iglesia mo tayo sa mismong samahan mo tayo samahan. Wala mo na akong pakialam sa aral nyo. Wala ka muna pakialam sa aral namin. Sa iglesia lang mo tayo nakapokus. Ang issue ko dito, yung iglesia ng Diyos, ayon sa Biblia, yung si Kristo ang nagtatag, pinamunuan ng mga apostol, yon ay kilala ngayon sa ating panahon sa tawag na Iglesia Katolika. So, ang rule mo dito as negative, kukontrahin mo, wait lang bro, yung rule mo as negative, ano ba naman to? Bro, yung rule mo as negative, kukontrahin mo yung stand ko, kukontrahin mo yung stand ko. Ano ba naman to eh? Madaming maingay. Madaming maingay. Kapatid na, Gilbert, ko muna. Pakipatay mo. Hindi ako makapagsalita. Ang daming ingay. Tahimik na, pakinggan natin si kapatid na dyan daw. Tahimik na, kapatid. Pakinggan si kapatid na dyan daw. Kapatid na dyan daw. Tuloy mo, makikinig kami. Ulitin ko ha. Kinaklaro ko lang yung tema. Para hindi mahaluan ng iba. Kasi pag, ang pag-usapan natin yung iglesia muna, yung mismong samahan muna. Bago na yung doktrina. Yung doktrina, ibang araw na yung doktrina. Sa ngayon, ang ating topic yung mismo munang samahan, yung iglesia mismo, regardless kung ano yung doktrina, mamaya na yon. Kasi pag napunta sa doktrina, ibang usapan na naman yan, out of the topic na naman yan. Sasamahan muna tayo, samahan. Ang patutunayan ko, yung samahan ni na Kristo at ng mga apostol, sa panahon natin ngayon, kasi tumatakbo yung panahon eh, hindi naman nawala yung iglesyang yan eh, napatuloy naman yun eh. Sa kanila pagpapatuloy sa mga tumatakbong panahon, kilala na sila ngayon sa ating panahon sa tawag na Iglesia Katolika. Yun ang ibig kong patunayan. Nakokontrahin naman ni Brother J. O kontrahin niya na yung Iglesia Katolika, hindi ito ang Iglesia ng Diyos sapagkat ang Iglesia Katolika ay nagsimula lamang noong taong ganon. Siya ay tinayo lamang ni ganito. Ayon sa referensya sa history, ang nagtayo ng Iglesia Katolika ay ibigay yung pangalan, ibigay yung referensya. Wag yung sasabihin na hindi yan ang iglesia ng Diyos kasi ang iglesia ng Diyos ayon sa kanilang turo, si Kristo. Hindi ganon, ibang usapan na yon. Kailangan gibain yung tema ko by proving na ang Iglesia Katolika ngayon hindi ito ang dating iglesia ng Diyos. Regardless sa aral. Yun ang ibig ko sabihin para hindi tayo lilipad, tatakbo na naman ng purgatorio, tatakbo na naman ng krusipiho, kung saan tatakbo sa Christmas. Ayoko yung ganun, magulo yun eh. Dapat iglesia, yun ang talaga ang topic. Regardless mo sa doktrina, mamaya yung doktrina, sa iglesia lang muna tayo. Naintindihan ba ni Brother Jay yun?
Inurasa kita kapatid ko dyan doon. May 10 minutes yung salita mo eh. Hindi na ako magsalita. Ano, ilang minuto ng salita ko? Ilang minuto? Nasa mga 10 o Sige, 10 minutes. Sige, mag-timer ako dito, 10 ka rin. Sige, go. Kapatid na dyan, ganito. Nagbigay ka kasi ng ng tema. Ayon naman ako dyan. Okay yan sa akin, walang problema. Ngayon sa akin naman, confirmation lang. Dadagdagan natin yung tema natin para maganda naman, kapatid na dyan do. Kasi yung pag-uusapan natin, aral to, kapatid na dyan do. Di ba yung iglesia ng Diyos? Biriin mo, yung tunay palang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Yan pala yung Katoliko. Napakaganda yan, kapatid na dyan do. Kung yan ang totoo, ba? Ako magiging kaisa nyo ako, baka sisigaw din ako, baka gagayahin ko si kapatid na Jared. Kasi napakaganda niyan eh. Di ba? Baka magsama pa kami ng kapatid na Jared, sisigaw din ako. Kasi kung tunay talaga na yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, na pinangunahan ni Kristo at ang mga apostol, eh yan pala ay tuloy-tuloy. Hanggang sa panahon ng mga ngayon natin, na yan ay kung tawagin ay Iglesia Katolika. O, wala ko ng tutol, kapatid na Jando. Yan yung topic natin, di ba? Ngayon, duduktungan ko lang yung topic natin para maganda, kapatid na Jando. Ito yung iduktong natin. Kasama sa patutunayan natin na yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, dapat para makita nating sadyusyon, kailangan alam lahat ng aral ni Kristo. Kasi bilin ni Kristo sa aklat ng Mateo, kapatid na Jando, sa 28:19 hanggang 20, sabi doon, kapatid na Jando, ni Kristo, na ituro nyo sa kanilang ganapin eh. Diba? Sabi ni Kristo, gumaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa, bautisman nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na sa inyo iniuutos ko. Meaning, kapatid na Jando, hindi lang yung pangalan ng pag-uusapan natin. Kasi madali lang naman pag-aralan yung aral. Di sundan natin ang aral para mas yung benefit ng makikinig sa ating pag-uusap, mas maraming makakinabang. Di ba, kapatid na Jando? Kapag napatunayan no, kapatid na Jando, na yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, yun yung Roman Catholic, aba, sasabihin ko sa iyo, kapatid na Jando, ito, hindi ako magsisinungaling. Sasama ako sa inyo. Sasama ako kay Jared kung napatunayan nyo. Pero ito yung kasama sa tema, kapatid na Jando, Isama natin to sa tema kasi mahaba naman yung oras eh. Isasama natin sa tema na yung iglesia totoo sa Biblia na iglesia ng Diyos, lahat ng aral ni Kristo itinuturo doon, kapatid na Jando. Dahil bilin ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat. Take note, kapatid na Jando, lahat. Pag sinabi lahat, hindi pwedeng bawasan nyo, kapatid na Jando. Bawal sa Biblia na magbabawas tayo, di ba? Sabi sa Biblia, wag mong dadagdagan, wag mong babawasan. Meaning, kung pag-uusapan talaga natin, doktrina at yung tunay na iglesia, isama po natin yung aral. Kasi mahalaga po yung, kapatid na Jando eh. Agree ka po ba doon, kapatid na Jando, na kailangan patunayan mo na yung iglesyang Katolika, yung iglesia ng Diyos, na nasa Biblia kayo yon, na yung aral lahat ni Kristo, itinuturo nyo at alam nyo. Yan ang pag-usapan natin, kapatid na Jando. Kung apabor ka dyan, pipirma na natin yan kung anong araw, ilang oras. Kung call ka, kapatid na Jando, yun ang dadugtong ko lang. Yung iglesyang totoo, kailangan alam lahat ng aral ni Kristo. Okay na po, kapatid na, na SL. So, ay ka doon, kapatid na Jando, na yung tunay na iglesia, alam lahat ng aral ni Kristo. Kapatid na Jando. Bro, hindi ako sang-ayon doon. Kasi kaya sabi ko kanina kasi, pag tayo maliko sa maliko tayo sa aral, hindi na ma-prove yung iglesia kasi sa aral tayo naglumiliko eh. Sabi ko kanina, ang topic natin, ang samahan muna yung aral sa ibang araw na yon. Hindi ako papayag na dadagdagan. Bakit? Ang rule of debate, bro, meron ako dito rule of debate eh. Ito ay galing sa The Arts of Argumentation and Debate by Africa. Ang sabi dito, the proposition should be so narrowed. Bro, wait lang. Ayan Ang sabi dito kasi, the proposition, meron akong aklat ng argumentation and debate eh. Summary of requirements for wording the proposition. The proposition should be so narrowed. Narrowed. Makitid. Narrowed.
as to embody only one central idea. Ang one central idea ng topic na gusto kong tindigan, iglesia muna. Mamaya na yung aral. Kung gusto mo aral, isa-isa natin yung aral. Pero hindi muna natin ipasok dito. Kasi maliliko na tayo mapunta sa aral, mawala na yung topic sa iglesia. Kasi napunta na sa aral. Hindi ba? Hindi, mali yun. Kailangan, the proposition should be so narrowed as to embody only one central idea. So, ang central idea dito, yung iglesia. Pag dinamay mo yung aral, wala na, mawawala tayo sa topic natin. Kasi naliko na sa aral. Naliko na kung saan aral napunta ang daming aral Kaya, dapat one central idea. Number 2, the proposition should be stated in the affirmative. Affirmative naman yung tema ko. Wala namang halong negative yon. Number 3, the proposition should contain no ambiguous words. Number 4, the proposition should be worded as briefly and simply as is, consistent with the foregoing rules. Sa madaling salita, ang topic ko, iglesia. Huwag mo munang idamay yung aral hanggat hindi ko sinasabi sa tema ko. Kasi talagang mag-o-objection ako niyan, moderator, out of the topic ang tanong. Okay? Ang topic mo natin, yung iglesia na nasa Biblia, nagpatuloy yon sa panahon natin ngayon at kilala sa tawag na Iglesia Katolika. Yung aral, huli na yon. Next na lang na araw yung aral. Kaya hindi ako pumapayag, Brother Esel, sa request niya na idagdag. Hindi pwede idagdag. Ang sabi sa rules of argumentation and debate, the proposition should be so narrowed as to embody only one central idea. So, hindi ako papayag na dadagdagan niya. Kung gusto niya ng patungkol sa aral na doktrina, ibang araw na yon at dapat specific patungkol sa aral. Hindi yung lahat na lang aral pinitakbuhan niya, hindi pwede yon. Kailangan halimbawa, topic about sa Sign of the Cross. Yun lang. Huwag mo idamay purgatory, huwag mo idamay yung rosary. Sign of the Cross lang, ganun. Kaya, namin kapatid no? Ito na lang kapatid na kung kaya ka. Kapatid na Bro. Bro Esel, may sasabihin lang po ako. Kapatid na tuloy na lang natin yung tema na sinabi ni kapatid na dyan Pero siguro, para magkaunawaan, ang ilalagay na lang natin, kapatid na dyan ewan ko kung payag din si kapatid na Jay, kasi naunawaan ko naman si kapatid na Jay at naunawaan ko naman yung sinabi mo, kapatid na dyan tama ka doon. Kasi magulo kung may iba. Ganito na lang. Ang usapan na lang ay Biblia. No? Patutunayan ko na ang Iglesia ng Diyos, ayon sa Biblia, ay kilala ngayon sa tawag na Iglesia Katolika. Ngayon. Wala na yung, ayon sa mga referensya, wala na yon. Ayon sa Biblia lang. Bro, moderator ka, bro. Huwag mong kalimutan moderator ka. Huwag mo rin wait lang muna. Wait lang muna. Huwag mo kalimutan, bro Esel, moderator ka. Ako ang affirmative. Ako ang nakakaalam kung ano ang titindigan ko at paano ko titindigan dahil aral namin yan. Unang-una, Esel, hindi kami Bible alone para huwag mong ipadama yung referensya. Kaya nga may referensya kasi kailangan ko mag-interpret ng talata. Mag-i-interpret ako, wala akong referensya, paano ko mapapatunayan na tama yung interpretation ko? Di ba? Okay na yan, kapatid na dyan wala akong tutor dyan. Russell, si kapatid na dyan okay lang ako, wala akong problema kung may referensya. Okay lang ako walang problema sa akin magsasalita lang ako, kapatid na Esel, 5 minutes lang, kapatid na dyan 5 minutes lang, kapatid na dyan para maganda yung usapan natin. Kasi maganda usap tayo Go ahead. Kapatid na dyan Pakinggan niyo po, 5 minutes lang din po. Pag mali po ako, kapatid na dyan, sasabihin ko, tutulan mo na ako ngayon para maganda. May sasabihin lang ako, 5 minutes lang po, kapatid. Ito, kapatid na dyan Di ba yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, binili na ni Kristo na ipangaral lahat ng aral ni Kristo, kapatid na dyan Tama po ba ako mali? Yes, bro. Tama yun, bro. Yes. Wait lang. Hindi ba ako tapos? Yes, bro. Tama yun, bro.
Pero ang ating pag-uusapan kasi yung iglesia muna. Kaya wag mo munang idama yung aral. Kung gusto mo yung aral, pag-usapan natin sa ibang araw na yun. Next question. Okay, ganito. Sige. Hindi ako magtatanong, mag-isang lang ako kapag ganito. Ganito yun. Kahit mapatunayan mong sa Diyos kayo, kaya yan yung tunay na iglesia, hindi bagat ang tatak ng isang tunay na samahang sa Diyos, yung aral? Kasi kahit kayo na yung tunay na iglesia, pagpalagay na natin, kapatid na dyan do, hindi na ako tututol. Kayo na yung, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, Roman Catholic. Sige, accept ko na muna, kapatid na dyan do. Ang tatanong lang natin, yung aral ba ni Kristo na itinuro nyo sa mga apostol, sa Mateo 28:19 hanggang 20, itinuturo po ba, kapatid na dyan do, ng Roman Catholic, kapatid na dyan do? Oo o hindi? Yes, bro, itinuturo. Ayan. Wait lang. Patapusin mo ko. Ikaw talaga, tatanong ka, puputulin mo ko eh. Tatanong ka, pasagutin mo ko. Ang sagot ko, oo, tama yun. Na sila ang inutusan na mangaral. Ngayon, ang sabi ko naman, eto. Ang topic kasi, hindi ako naniniwala na ang batayan ng tunay na iglesia aral. Bakit? Ang dami na nangungopya ng aral. Naniniwala ang MCGI na si Kristo namatay ng Miyerkules. Naniniwala naman ang Church of God Seventh Day, si Kristo namatay ng Miyerkules. Ang tanong, saan sa dalawa ang tamang iglesia? Walang tama sa kanila kahit pareho sila ng turo. Kahit nanungopya. Hindi batayan ng aral, bro. Ang batayan talaga, founder. Kasi, halimbawa, sasabihin mo ngayon, yung aral sa Biblia, kinokopya nyo. 45 years old lang pala ang MCGI. Paano ngayon naging tunay na iglesia yan? Paano naging tunay na samahan yan? 45 years old. Wala nga iglesia sa Pilipinas ngayon na umabot ng 500 years old eh. Wala. Ang tunay na iglesia, tinatag first century pa. Samantalang ang iglesia katolika, umaabot na kami ng 1,992 taon. 1,992 years old na ang Iglesia Katolika. Samantalang yung mga nakiklaim na batayan lang nila ang tunay, ang aral daw kung ang batayan, hindi po umaabot ng 500 years old. So kahit pa sabihin natin na kinokopya nyo ang mga aral na sinasabi sa Biblia, pero hindi naman kayo umabot ng 1,000 taon ng tagal ng iglesia ninyo, hindi pa rin kayo tunay na iglesia. Yeah, that's my point. Kaya nga ang point ko dito, ang focus natin, yung mismong iglesia, yung aral, huli na yun. Kasi kung pangungopya lang ng aral, hindi yan ang batayan. Okay? Next question. Meron ka pang 4 minutes and 7 seconds. Okay. Kapatid na dyan do, sabi mo, hindi ba siyan yung aral para makita yung tunay na iglesia? Hindi ba siyan? Saan sa Biblia yung kapatid na dyan do? Anong sita sa Biblia na yung tunay na iglesia, hindi aral lang ba siyan? Bigyan mo ako ng sitas, kapatid na dyan do, kahit isa lang, na yung iglesyang tunay, hindi ba siyan yung aral? Sige, kapatid na dyan do, anong verse? Ito ang aking sagot. Ang tanong mo mali, hindi kami Bible alone. Kaya kailangan mo itanong mo sa akin ganito, bakit mo nasabi yon para hayaan mo ako magpaliwanag? Hindi yung saan sa Biblia mababasa, hindi kami Bible alone. Kami lang ang may karapatang magtanong sa inyo kung saan mababasa kasi kayo naman itong Bible alone. Hindi kami Bible alone, kaya huwag mo kami tanungin saan mababasa. Tanong mo sa amin, ba't mo sinabi yon? Ba't ka naniniwala doon? Hayaan mo kami sumagot. Ito ang aking sagot dyan. Ito ang aking sagot. Si Kristo ang founder ng kanyang iglesia. Sabi niya, and upon this rock, I will build my church. My church. Kailangan talaga ang iglesyang na nagkiklaim na siyang tunay, dapat ang founder niya, based sa mga records sa church histories, kailangan ang founder niya Jesus Christ. Ayaw ko yung founder niya si Eli Soriano lang. Tapos nangungopya na pala ng aral. Hindi pa rin tunay na iglesia yon. Iglesia ni Kristo. Kiniklaim nila pero 1914 lang nagsimula. November 1913 lang nagsimula. Hindi pa rin yan ang tunay na iglesia. Kailangan talaga, kaya nga ang purpose ng tema ko, iglesia, para to prove sa inyo ng iglesia katolika lamang. Ang iglesyang Kristiyano na meron ng edad na 1,992 taon to prove na kami yung iglesyang sinasabi sa Biblia. Walang na sa aral. Hindi batayan sa amin ang aral. Ang batayan sa amin, ang founder mismo ng iglesia.
Oh, next question. Meron ka pang 3 minutes and 43 seconds. Kapatid na Jando. Yung sinabi ko, yung sinabi mo lang. Inulit ko lang po, kapatid na Jando. Kasi sabi mo, kapatid na Jando, hindi ba siya yung aral ng tunay na iglesia? Sabi mo po yung kapatid na Jando, tama po ba ako? Bro, ang sabi ko, hindi talaga batayan yan. Bakit? Mateo, wait lang. Mateo 16:18. Ha? Mateo 16:18. Eto ngayon. Sabi ni Kristo, I will build my church. Sample lang natin para mas maunawaan mo ano. Itong iglesyang ito, ang inutusan ni Kristo na magpalayas ng demonyo. Kaso sa aklat ng gawa, merong nangopya. Sa pangalan ng Jesus na ipinapangaral ni Pablo, pinapalayas kita. Ang demonyo hindi naniwala kasi hindi niya kilala. Bakit? Kinokopya lang ang mga apostol eh. Kinokopya lang naman, di naman membro eh. Oh, di ba? Kinokopya lang, di naman membro. Kaya ayun, hindi kinilala ng mga demonyo. Sila yung binugbog, umuwi ng walang saplot. Yan ang ibig ko sabihin. Yung pangungopya ng aral, hindi yun batayan kasi kung aral, dami ng kopyahan ng aral. Hindi ko tatanggapin yan. Pag ipinipilit mo isingit yung aral, hindi ko tatanggapin yan. Manghanap lang ko ng ibang kadebate dito sa SLTV na hindi ipipilit yung sinasabing aral lang ang batayan. Hindi ko tatanggapin yun. Okay. Okay, kapatid na Jando. Isa na lang, tanong. Isa na lang. Sige, go. Naniniwala ka ba doon sa Mateo 28:19 hanggang 20? Pinaniniwalaan niyo po ba yung kapatid na Jando? Yes, pinaniniwalaan ko yon. Wait lang, sasagot pa. Ay, hindi. Patapusin mo ko. Patapusin mo ko. Ano ba naman to? Naniniwala ako doon na ang pag-uutos ni Kristo nangyari first century pa. Kaya kung wala kang maipakita sa akin na kasamahan nyo pagkatapos ng apostol na inutusan, ay hindi kayo yung tunay na iglesia. Kailangan talaga, nandun talaga, meron kayong church history, nasan kayo nung panahong 200, sino ang leader ninyo? Si Kristo, iniwan niyang iglesia niya kay Apostol Pedro, pakanin mo aking tupa. Tapos noon, sino pang pinag-iwanan ni Pedro, yung mga alagad niya. Kung wala kayong leader nung panahong 200, 300, 400, 500, wala kayo nung panahong yon. Kaya hindi nga batayan yung aral eh. Ang batayan nito yung mismong iglesia na tinatag ni Kristo. Huwag mo na yung aral, ibang araw na yon. Next question, 3 minutes and 19 seconds. Okay, kapatid, ulitin ko lang eh. Yung inutos ni Kristo sa mga apostol, bilin niya kasi yun sa Mateo 28:19 hanggang 20 eh. Nasabi ni Kristo, ituro niyo lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Ngayon, ito kapatid na Jando, yung bilin ba ni Kristo, sinusunod ba ng mga papa sa Roma at ng mga Katoliko? Sagot ko, kapatid na Jando. Yung lahat ng aral, kapatid na Jando, itinuturo ba sa inyong reliyon nyo, kapatid na Jando? Yes, itinuturo sa aming relihiyon. Kabilang na doon yung sinabi ni Kristo sa Mateo 18:18. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. From the word ipahintulot is future tense. May mga ipinahintulot ng iglesia na hindi pa na ipapahintulot sa panahon ni na Kristo at ng mga apostol, but still isang iglesia lang yun. Hindi naman humiwala yun eh. Nagpatuloy nga eh. Kaya nga ano man ang inyong ipahintulot, di pinahintulot ang iglesia sa lupa na mag-sign of the cross kami. Sabi ni Kristo, ipapahintulot ko sa langit. Ibig sabihin, hindi mo pwede kaming ikulong sa ano lang mababasa sa sitas ng Biblia. Kasi ang pagpapahintulot ng iglesia, hindi lang naman sa panahon ng mga apostol. Next question, meron ka pang 1 minute to go. Okay na. Last na lang. Very good. Napakagaling na sagot ng kapatid na Jando. Ito na, kapatid na Jando. Papayag ka ba ng ating pag-uusapan? Patutunayan nyo na yung aral ni Kristong lahat itinuturo nyo. Yun yung paksa natin kasama yung iglesia. Yun lang. Isama natin yun. Na yung tinuturo ni Kristo sa Mateo 28:19-20, itinuturo din yun ng lahat ng Roman Catholic, lahat ng aral ni Kristo Tindigan mo yan, kapatid na Jando. Usapan natin, kapatid na Jando. Sabi nyo kasi tinuturo nyo. Sasagot ako.
Sige po. Ito sagot ko, hindi ako pumapayag kasi meron akong temang ipinasulat kay Esel. At ang tema ko, sabi to sa Argumentation and Debate, page 20, the proposition should be so narrowed. Nakaintindi ka ba sa itang narrowed? Ha? Should be so narrowed as to embody only one central idea. Ang one central idea, ang church. Pag dinagdag mo yung aral, hindi na one central idea yan, dalawa na yan. Aral at iglesia. Mali. Dalawa na yan eh. Hindi nga ako pumapayag eh. Kasi against yan sa rules of argumentation and debate. Ang rules of argumentation and debate, when it comes to proposition, the proposition should embody only one central idea. And the one central idea of my topic is about the church, not about the doctrine. Kaya hindi church and doctrine ang topic natin, kundi the church only. Only the church, not included the doctrine. Kaya wag mong isingit yung aral. Kaya sabi ko sa iyo, kung gusto mo aral na pag-usapan, sa next debate na lang yan. Sige, kapatid dyan to, ito na. A-agree na ako na kayo na tunay. O isunod natin yung paksa, hindi na ako tututol doon. Patunayan nyo na lang na yung turo ni Kristong lahat sa Mateo. Bro. Wait lang, bro. Hindi na ako tututol doon sa paksa mo. Sakayin na lang ako. Kayo na yung tunay na iglesia. Ngayon, pag-usapan na lang natin kung pinagyan do. Kasi mag-agree na ako, sige, kayo na yung tunay. O, sunod na paksa na tayo. Bro. Mag-agree na ako, kapatid na dyan. Makinig ka muna, kapatid na dyan do. Mamaya ikaw naman. Umagri na ako ngayon, o. Sige, kayo na yung tunay na iglesia. O, agree na ako. Kayo, yung iglesia na sa Biblia, yun yung Roman Catholic. O, okay na yun. Accept ko na. Ngayon na naman, next topic na tayo. Patunayan nyo na yung tinuturo ni Kristo, na sabi niya sa Biblia sa mga apostol, yung may ginagawa rin ng Roman Catholic. Sabi mo kasi, itinuturo nyo lahat. O yan, patunayan mo kapatid sa Jando, na yung aral ni Kristong lahat sa Mateo 28, 19, 20, ay itinuturo ng Roman Catholic. Patunayan mo yan, o. Yan ang pag-usapan natin. Dahil tinanggap mo na kayo na yung tunay. O aral na tayo. Ito ang sagot ko. Hindi ko tatanggapin yung sinasabi mo. Bakit? Hindi pa tayo napapanood sa live. Hindi pa tayo napapanood sa live. Hindi pa napakinggan. Bro, tumahimik ka muna, bro. Bro, tumahimik ka muna, bro. Tumahimik ko kanina eh. Tumahimik ka muna dyan. Okay? Kanina, salita ka na, nahimik ko eh. Tumahimik ka muna dyan, ano? Hindi ako pumapayag. Kasi, ako'y kumasa sa isang tema. Ako ang magpapatunay, hindi ikaw. Ako ang magsasabi kung anong tema, hindi ikaw. Kaya, hayaan mo muna ako na magpatunay sa mga nanonood sa SLTV channel. Kasi wala akong pakialam kung naniniwala ka na eh. Ikaw lang naman eh, yung iba di ba na nakapakinig eh. Ang gusto ko, marinig nila yung sasabihin ko sa pagpapatunay ko. Pagkatapos ng debating yan, next naman tayo. Pero kailangan yung aral, i-specific mo para hindi tayo takbo. Ang pinag-usapan dito, kung halimbawa, purgatorio, biglang tatakbo na naman ulit sa limbo, tatakbo naman ulit sa sign of the cross, tatakbo naman sa Christmas, sa New Year's, tatakbo na naman kung saan tatakbo. Ayoko yung ganun. Di ba? Kung gusto mo, pag-usapan natin yung aral sa next debate, pero specific kung anong aral. Huwag mong i-broad. Lahat, lahat. Hindi pwede, bro, hindi pwede yung term lahat kasi hindi one central idea yun eh. Broad yun, broad. Make it specific. Make it specific. Hindi yung broad. Para kang walang karanasan sa debate eh. Bro, wag mo iparamdam sa akin, bro. Bro, wag mo iparamdam sa akin na wala kang karanasan sa real na public debate. Kasi ang real na public debate, bro, kailangan, kung aral na pag-uusapan, specific kung anong aral. Halimbawa, larawan. O larawan ng topic, huwag kang tatakbo sa purgatorio. Huwag kang tatakbo sa Pasko. Huwag kang tatakbo sa Rosario. Kung larawan ng topic, larawan lang tayo. O, yan ang ibig ko sabihin. Kung gusto mo aral na pag-usapan, magpili ka kung anong aral ang pag-uusapan natin. Hindi mo sabihin lahat. Eh kung saan ka tatakbo niyan, ako habol lang pang nahabol. Hindi pwede yun. Hindi ako papayag doon. Kaya, ngayong darating na debate, hintayin ko lang ang decision ni SL dito.
Kung anong petsa, anong oras, ang topic na patutunayan ko ng Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay kilala ngayon, sa ating panahon, sa tawag na Iglesia Katolika, ayon sa mga referensya. Ngayon, kung ayaw mong labanan yan, maghanap ako ng iba. Sinong ibang lalaban dyan? Sige. Yan ang gusto ko. Parang kapatid na dyan to, ha? Oh, yes, aral. Huwag ka malala. Oh, aral, kailangan specific ka. Hindi pwede yung term lahat. Broad yun eh. Pinagbigyan na kita. Oh, ako ang magtitindig. Ako naman, Kapatid na Jando, ako naman. Ikaw naman. Ako naman kapatid na Jando. Call na ako sa paksa mo, call na ako. After natin yan, pag-usapan natin ngayon na patunayan nyo na itinuturo ng Roman Catholic lahat ng aral ni Kristo. Bilang pag-usapan, hindi isa-isa, hindi ganun. Importante yung buo eh. Sabi sa Aklat ng Santiago 2:10, kung ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayoy may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Meaning, napakahalaga ng aral ni Kristo, kapatid na Jando, na dapat maintindihan ng isang naglilingkod sa Diyos. Hindi pwede yung isa-isa lang, alam mo, hindi. Yun nga, buo na nga, ginaganap eh. Natisod lang sa isa, naging makasalanan pa eh. Ano punto? Kailangan maituro nyo. Sabi mo naman kanina na ituturo nyo pala lahat eh. Kung wala ka nang kumbaga idadahilan eh. Tinanong kita kanina, tinuturo nyo ba yan sa inyong samahan, yung lahat ng aral ni Kristo? Sumagot ka, yes, tinuturo. Oh, ano pang problema, tinuturo nyo pala? Di ba? Magtatanong lang ako ng aral ni Kristo, titignan ko kung yun ba itinuro nyo, kapatid na Jando. Kaya, yun ang pag-uusapan natin. Lahat dapat, kasi umagri ka na kanina eh. Tinanong kita, tinuturo nyo ba lahat ng aral ni Kristo? Sumagot ka, yes. Naka-record to, kapatid na Jando, sinagot nyo, yes, tinuturo namin. Ngayon, kinol ko na yung debate natin. After niyan, sunod na araw, debate ulit tayo. Patunayan nyo naman yung lahat ng aral ni Kristo itinuturo ng Roman Catholic, kapatid na Jando. Hindi ako sumasang-ayon sa nais mo. Bakit? Yan ay salungat sa rules of argumentation and debate. Ang rules of argumentation and debate, when it comes to proposition, the proposition should be so narrowed as to embody only one central idea. When you say lahat, it's not one central idea. That's broad topic. Kaya nga hindi ako pumayag eh. Kasi ang rules of argumentation and debate, kailangan one central idea. Make it specific. Anong topic? Larawan ba gusto mo? Larawan lang tayo. Anong gusto mo? Sign of the cross? Sign of the cross lang tayo. Gusto mo, rosary? Rosary lang tayo. O yun, saan ka tatakbo? Kung tatakbo ka na rosary, tatakbo ka na naman ng purgatorio, tatakbo ka naman ng... Hindi ako papayag doon. Para tayong walang bayat sa sarili niyan. Kaya nga sabi to eh, meron nga pinapakita ngayon sa screen ko eh. Naka-live ako ngayon naka-live ako. Naka-live ako ngayon. Kala nyo, kayo na naka-live? Naka-live ako ngayon. At, nasa screen ko ang rules of argumentation and debate. Summary of requirements for wording the proposition. Number 1, the proposition should be so narrowed as to embody only one central idea. Mag-i-stick ako dyan. One central idea. Ayaw ko yung sa'yo kasi wala ka namang karanasan eh. Wala ka namang karanasan for public debate eh. Sino ka para paniwalaan ko? Hindi ko tatanggapin yung gusto mo. Ang gusto ko, one central idea. Kung aral ang pag-uusapan, make it specific, not make it broad. Naintindihan mo? Kapatid, tinatanong mo, sasagot ako ha. Kapatid na Jando, makinig ka naman. Nagbigay ka ng tema, kapatid na Jando. Ikinol ko na, pinagbigyan na kita. Ngayon, yung aking naman tema, maganda naman ang yung purpose nyo eh. Patunayan ninyo na yung aral ni Kristong lahat, doon sa Mateo 28, 19 hanggang 20, itinuturo nyo, yun lang napakasimple. Ano ba yung kapatid na Jando? Bro, naiintindihan ko naman yung gusto mo eh. Pero nakikita ko yung point na mangyayari. Kung saan-saan ka lang tatakbo niyan without clarification sa mga sagot ko. Kasi kung saan-saan ka lang tatakbo, sabi mo kasi, babasa ka ng aral, pa-confirm mo lang. Basa ka ng aral, saan-saan ka tatakbo niyan? Hindi yan pwede. Kaya nga ang pinapakita ko sa screen ngayon, dapat one central idea. Pag sinabi one central idea, make it specific. Saan mo yung role binata yung gusto mong mangyari? At isa pa, ako ang affirmative dito. Tama, lahat ng turo niya, tinuro namin. Pero when it comes to debate, isa-isahin lang yan. Hindi pwede lahatin. Ano to, preaching? Hindi naman to preaching eh. Ito ay debate.
So make it specific. Kung debate, it should be one central idea. Huwag mong ipilit yung gusto mo na lahatin na lahat. Isang debate lang yan eh. Hindi pwede yun. Sige. Sige, ganito kapatid na dyan, bro. Ilang oras ang gusto ng usapan natin? Si Esel may bigyan yan. Si Esel na yan. Brother Esel. Ayoko ng maiksi ha. Kaya mo ba ng 5 oras o 4 na oras para maganda usapan natin? Ako, kalokohan yan. O, ayun na, 3 oras. Kalokohan yan. Kasi maganda yung mahaba. Bro, wala pa akong nakita one-on-one debate umabot ng 5 oras. Kaya wag mo kong pinaglolo ko dito. Pinapakita mo sa akin. Pinapakita mo lang sa akin, bro. Bro. Tanong. Sabi ko kung payag ka, hindi kita niloloko. Bro. Sabi ko payag ka ba? Pinapakita. Kung payag, hindi kita sinasabing loko. Yang tanong mo na yan. Sabi ko lang kayo, pakita mo muna kapatid na na Jando. Sabi ko lang, kung payag ka, hindi naman kita pinipirsa. Sabi ko lang, kung hindi pwede, di 3 oras. Ngayon, kung hindi ka pa rin pwede, di magkakasunduan natin. Kaya ka nagtatanong ako sa iyo eh. Hindi kita ginagawang bobo, huwag mo akong ganunin. Hindi kita sinasabihan ng bobo, magganong kapatid. Mali yun eh. Ito sagot ko. Pag-usap tayo, medyo mahaba kapatid na Jando. Bro, ito sagot ko, bro. Bro. Isa na lang, kapatid Jando. Yung aral kasi mahalaga. Kung alam mo yung aral ni Kristo, kahit ano itanong sa'yo, masasagot mo kapatid na Jando eh. O ito, magtanong ka sa akin kahit anong aral. Walang ito, gusto mo 3 na kayo nila Jared dyan, ako lang mag-isa. O, ito Tamo, di walang karanasan. Hindi, pakinggan mo lang, bago ikaw magsalita ka rin mamaya. Gusto mo lahat na kayo, punto por punto, ako lang mag-isa. Magtanong kayo lahat ng aral sa akin, ako naman magtatanong din sa iyo ng lahat ng aral ni Kristo. Rambulan tayo, tignan natin kung sino makakasagot sa atin lahat. Payag ka doon. Hindi ako payag, kayabangan yun eh. Bro, wag. Wait lang. Nagtanong ka, sasagot ako. Di ba? Hindi ako papayag, kayabangan yun eh. Walang debate, 5 versus 1. Ang debate should be 1-on-1. Wag mo ako pinaglolo. Dami ka dyan. Wait lang. Hindi ko lang. Payag ka, kapatid na Jando? Tatanungin kita ng lahat ng aral ni Kristo. Ako, tatanungin mo rin lahat ng aral ni Kristo. Hindi ako mamimili ng tatanong mo. Okay ka ba doon? Hindi nga, bro. Ulit ka. Kapag 1 minuto, kapatid na Jando. Hindi kita tuturuan ng itatanong mo sa akin. Itanong mo na lahat ng aral ni Kristo sa akin, sasagutin kita. Ngayon ako, in the same manner, tatanungin din kita. Payag ka ba doon, kapatid na Jando? Hindi nga ako payag doon. Bakit? Kasi rules of argumentation and debate, number 1, the proposition should be so narrowed as to embody only one central idea. Huwag matigas ang ulo. Kung talagang nakakaintindi ka, huwag mo lang ipilit yung gusto mo kasi meron akong sinusunod na protocol. The proposition should be so narrow as to embody only one central idea. Ano ka ba? Kapatid na Jay, okay na yon. Huwag nyo nang pahabain pa, no? Saka na lang sa debate na lang. Kapatid na Esel, nililinaw ko eh. Kapatid na Esel, liwanagin lang natin. Para bago tayo magtapos, maganda yung maliwanag eh. Ulitin ko kapatid na Jando. Pag yung ayaw mo yung tanggapin yung yung proposal ko, kasi maganda naman yun eh. Ulitin ko kapatid na Jando. Tanungin mo ako, magsama-sama na kayo, ipunin nyo na lahat ng tanong ng aral ni Kristo, itanong nyo sa akin. Hindi ako mamimili ng tanong kapatid na Jando. Tanda mo, sinasabi ko, ulitin ko naka-record dyan, naka-live ka naman eh. Magtanong kayo sa akin ng lahat ng aral ni Kristo. Hindi ako magagalit. Hindi ko kayo sabihin, mo itanong yan. Hindi. Kahit itanong mo sa akin, kapatid na Jando. Ngayon, hindi ako mamimili ng tanong nyo, Ako naman, magtatanong din sa iyo ng lahat ng aral ni Kristo. Yan ang maganda. I-call mo yan, kapatid na Jando. Kung kayo talaga tunay na sa Diyos. I-call mo yan. Pag hindi mo kinul yan, itigil na natin ito usapan. Yan ang magandang pag-usapan. I-call mo. I-call mo yan. Ito ang sagot ko. Stop na, huwag na tayo mag-usap. Pag di mo kinulian, huwag na tayo mag-usap. Huwag mo kong kausapin kasi ang sagot ko, affirm ako eh. Ang sagot ko,
Hindi ako pumapayag kasi ang protocol ng affirmative, kailangan ng proposition niya so narrowed as to embody only one central idea. Yang kayabangan mo na yan, solohin mo na lang yan. Kung ayaw mong labanan yung aking gusto, ako ang affirmative, hindi naman ikaw eh. Hindi pwede na diktahan mo kung anong patutunayan ko. Bro, hindi pwede na diktahan mo ako sa patutunayan ko kasi aral namin patutunayan ko. Hindi mo naman to ano eh. Kaya kung gusto mo, ang aral pag-usapan one by one. Kasi one central idea. Pag sinabi mo lahat, hindi na one central idea yan. Eh hindi kita susundin. Wala ka namang karanasan sa public debate eh. Hindi kita susundin dyan. O yun na nga, wala kang karanasan eh. Kaya wag mong Bro, wala kang karanasan. Hindi na sabi ko, ikul nyo. Maganda yan. Aral na pag-uusapan, ikul nyo. Bro, ako... Hindi ako kahit anong tanong tungkol sa aral. Hindi ako mamimili ng tanong, kapatid na Jando. Napakaganda ng call ko ng ano ko eh, idea ko eh. Tanungin niyo ako ng lahat ng aral ni Cristo. Hindi ako nagyayabang nito, kapatid na Jando. Kayo, tatanungin ko rin, para patas, para fail. Kung alam mo yung aral ni Cristo lahat, kapatid na Jando, hindi ka matatakot, tanda mo. Hindi ka matatakot sa kinukol ko sa'yo. Pero kung hindi mo alam lahat ng aral ni Cristo, natural, tatakbo ka sa debate. Itong sagot. Ito, sasagot ako, okay? Sasagot ako. Alam ko ang aral ni Kristo. Pero dahil debate, alam ko lahat ng aral ni Kristo, okay? Para maano mo. Pero dahil debate ang gaganapin, bro, it should be one central idea. Kailangan specific ang pag-uusapan. Okay? Specific ang pag-uusapan. Kasi aral ni Kristo, alam ko lahat yan. Kaya, pag mamili tayo ng topic na pag-uusapan natin, ako ang affirmative, di mo ko pinidiktaan kung paano ko magpatunay. Inamin mo, wala kang karanasan sa isang grand public debate. Kaya wag kang magmarunong sa akin. Ako, meron akong protocol na sinusunod. Ang protocol ay kailangan sa isang affirmative, kailangan one central idea lang. Kasi kung tatakbo ko lahat-lahat, magulo sa debate yan. Hindi pa na maklear yung isa, tatakbo ka na sa iba kasi sinakot ko na yung gusto mong marinig. Hindi pwede yan. Kaya nga, kailangan eh. Pag debate, one-on-one talaga yan, one by one. One-on-one na, one by one. Hindi pwede 5 versus 1, 1 versus 5. Mali, wala ka talagang karanasan. Wag mo kong pakitaan ng yabang mo. Hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko, yung matapang na haharap sa tema ko. Yun ang kailangan ko. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Ikaw ba yun, bro? Pakinggan mo ako, kapatid na Jando. Simple lang yung sinasabi ko. Sabi mo, alam mo lahat ng aral ni Kristo. Kung alam mo lahat ng aral ni Kristo, kung tatanungin lang kita, puro aral lang, ba't ka natatakot? Sabi ko nga sa iyo, ako, tanungin mo rin, hindi ako mamimili ng tanong. Kaya magkakaalaman tayong dalawa lang, mag-usap. Sabi mo kasi, ayaw mo ng ano eh. Sabi ko nga sa iyo, isama mo na yung Jared na magaling mo eh. Lahat na kayo, ayaw mo na, dalawa lang tayo. O, ito lang, simple. Kung ilang oras gusto mo, 10 minuto lang, tatanungin kita sa lahat ng aral ni Kristo. Pag naubos yung 10 minuto, tapos na, para bibigyan na kita ng dahil magaling ka naman eh. O, gusto mo, 1 oras lang usapan natin, o 30 minutes. Basta ako magtatanong sa'yo, huwag ka mamimili. Ang itatanong ko sa iyo, aral, kapatid na Jando. Ako naman, tanungin mo rin kahit anong tanong ng aral ni Kristo. Hindi rin kita pipigilan kahit anong tanong mo. I-call mo yan, kapatid na Jando. I-call mo yan. Gaya ng sinabi ko, ang protocol ng affirmative should only one central idea. Alam ko lahat. Pero dahil debate ang gaganapin natin, gagawin debate naman itong gagawin natin eh. Debate naman to eh. Debate, kailangan one central idea at hindi pwede 2 versus 1. One by one lang. One by one, tapos one-on-one. Dalawa nga lang po tayo. Dalawa lang tayo mag-uusap. Sabi ko nga sa'yo, kapatid na Jando, simple lang. Kung gusto mo, 1 oras lang tayo mag-usap, o 30 minutes, o 20 minutes. Basta ganito yung rule natin. Tatanungin kita, ito na bro, last 10 minutes, kapatid na SL, last 10 minutes. Pag hindi nagkasundo, okay lang. Ito kapatid na Jando simple lang yung sinasabi ko sa'yo. Total, alam mo naman yung lahat ng aral ni Kristo, at ako, alam ko rin, o di kung tatanungin mo ako, natural, kung hindi ko alam, mapapahiya ako, kapatid na Jando. Pero kung ikaw, alam mo yung aral ni Kristo, hindi ka mapapahiya. O ganito, ilang oras gusto mo pag-uusap? Tayong dalawa lang magtatanong ako ng aral ni Kristo, tanda mo, aral. Alam mo naman lahat, hindi ka dapat umurong. O ngayon, tatanungin mo rin ako, in the same manner. Kahit anong aral ni Kristo, itanong mo rin sa akin.
okay sa akin yun. Kaya yan, magandang topic. Patunayan mo, pag tinanong kita, masasagot mo yung aral ni Kristo. Alam mo naman, sabi mo kanina, yes, alam ko aral ni Kristo. Ngayon, i-call mo tong hamon ko sa inyong mga Katoliko, defender. Lahat na. Kung hindi ka kaya, kapatid na dyan, kung hindi ka go dito, harap mo si Jared, baka magaling yan. Dalawa lang kami. Tatanungin ko kayo, ito tatanungin ko kayo, aral ni Kristo. Ako, tatanungin nyo rin, aral ni Kristo. Kahit walang pilihan ng tanong, rumble to, aral ni Kristo, magtatanungan tayo. Pag hindi ko nasagot, talo ko. Kayo, tatanungin ko rin, i-call nyo yan. I-call nyo. Kahit sinong defender sa inyo, haharapin ko. Lahat na kayo kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo lang isa, pwede rin. Pero ako, naka-live ka, kapatid na Jando. Pakinggan mo. Hinahamon ko lahat ng defender Katoliko. Patunayan nyo na alam nyo ang lahat ng aral ni Kristo. Tatanungin ko kayo, ako. Tanungin nyo rin. Match yan, match fair. Tanungin nyo ako lahat ng aral ni Kristo. Sasagutin ko kayo. Tatanungin ko rin kayo lahat ng aral ni Kristo. Makikita ng taong bayan kung kayo ba'y tunay na sa Diyos. Kasi kung tunay kayo sa Diyos, alam mo ang itatanong ko na aral ni Kristo. At kung ako naman, hindi ko alam ang aral ni Kristo, mapapahiya ako, kapatid na Jando. Palagay ko, naiintindihan mo yung ibig ko sabihin, kapatid na Jando. Okay. Bro, uulitin ko ha. Ang gaganapin kasi natin, bro, is debate. Okay? Ang ating napag-usapan kasi, debate. When you say debate, kaya nga pinapakita ko dito ang protocol ng affirmative, kailangan only one central idea. Bro, isasaksak ko sa isip mo, debate ang gagawin natin, hindi kayabangan. Yang kayabangan mo na yan, itapon mo yan. Brother Jared? Ngayon lang rin po. Bro, Javid. Po. Hello, Brother Jared. Maingay tong ano dito. Wait lang muna ha. Ulitin ko ha. Brother Jay, ang pinag-usapan kasi natin, nagaganapin debate. Kaya kahit na alam ko lahat ang aral ni Kristo, dahil debate ang gagawin natin, kailangan ng affirmative side should be one central idea. Huwag mong ipilit yung gusto mo na kayabangan lang. Nakikita ko, kayabangan lang, itapon mo yan sa basurahan, walang kwenta yung yabang mo na yan. Bro, yabang yabang na una sa iyo Bro, tumahimik ka muna. Bro Jando. Ano yan, Brother Jared? Ano yan, bro? Maganda ako lumaban sa mga kumag na yan ng mga alagad ni SL, Bro Jando. Ibigay mo na lang sa akin yan kasi kung ikaw makikipag-usap, hindi mo gaanong kalibel yan, Bro Jando Ibababa mo lang ang sarili mo kung makikipag-usap ka dyan sa mga SL-lista na yan. Ayun, so, Ikaw si Jared na lang harapin ko, sige. Ako makikipag-diskusyon sa'yo. I-set up natin sa Russia TV yan. Kahit 24/7 tayo mag-usap, pinayupa ka. Isama mo yung SL mo. Hindi, sige, wait lang muna ha. Wait lang muna ha. Brother SL, ang sa nakikita ko kay Jay, napapanaigan ng kanyang emosyon. Nangingibabaw yung kanyang galit. Kaya ang gusto ni Jared, sila na lang daw yung magharap sa Russia TV. Pero sa tema ko, sinong tatanggap na iba dyan? Kasi ayaw na ni Jay Bigyan mo ko ng iba na kalaban, Brother SL. Kahit sa platform, pahiga ko. Bro. Magtatanong ako lahat ng aral ni Kristo. Bro. Ngayon na kami, Bro Jando. Mag-usap na kami ngayon. Ngayon kayo mag-usap. Wait lang muna. Ito, patutunayan mo sa demonyo kayo ni SL ayon sa Biblia. Ang galing mo naman. Kapatid, ang galing mo naman. Patunayan mo yan, ha? Patunayan mo yan. Ang kilos ninyo, alam ko yung ugali ninyo dahil kasama nyo ko noon. Huwag nyo kong paandaran ng ganyan, mga hampugero. Kapatid na dyan to. Anong oras ka dyan Naka-live ka ba? Yes bro. Yes bro, naka-live ako ngayon bro. Papasok ako dyan. Gusto mo? Papasok ako dyan. Diyan tayo mag-usap ngayon. O sige, pumasok ka. Bigay mo sa akin. Bro Jando, ang pag-usapan namin, ang pag-usapan namin, Revoltology. Total, dyan malakas umatake yan sila SLTV Pili ka muna. Kung magagaling kayo, tanggapin niyo yung call ko. Tatanungin kayo lahat ng aral ni Kristo, wag niyo yung takbuhan niyang ganyan. Sige, tanungan tayo. Magtanungan tayo. Sige, kinokol ko yung hamon mo.
Ayan, si Jared ang nag-call sa hamon mo. Kailan? Ngayon na? Sa Russia TV kayo, bro. Pa-schedule kayo sa Russia TV, bro. Sige. Pag-usapan natin yung Jared. Sige. Jared. Oo, pag-usapan natin yan. Ito na lang, Brother Jared, ito na lang, para maganda, ano? At itong schedule sa punto per punto, kayong dalawa ni Jay. Pero sa programa ni SL, wait lang muna, huwag mo tayo mapunta sa ibang programa, ha? Kasi programa ni SL to eh. Magrespeto tayo sa programa ni SL at respetuhin ang programa ni SL. Okay? SL, hindi tinanggap ni Jay yung tema ko. Meron ka bang ibang maihaharap, Brother SL? Tatanungin ko muna sa kasamahan ko. Sige. So, as ngayon, wala munang desisyon ngayon kung sinong tatanggap kasi si Jay naliko na sa iba, tinanggap naman ni Jared yung kanyang hamon. Sige, sa ano lang tayo mag-usap, Brother Jay? Sa, anong Facebook mo, Brother Jay? Anong Facebook mo? Para malaman ko, saan kita kontakin. Bro Jando. Ano yon? Kapatid ni Jared, diyan ka ba? Nandito si Jared, bro. Pasagutin mo si Jared, kapatid ni Jared. Sige, go ahead. Jay Lopez, mag-schedule tayo ng diskusyon. Patutunayan ko sa demonyo kayo ni SL, ayon sa Biblia. Okay, sige. Ito yung baksa, bro. Ito yung baksa. Patunayan mo yan, ha? Ito. Patutunayan ko, nakapikit pa. Jared, makinig ka. Patutunayan ko, nakapikit pa. Itatali ko dila ko sa pinto. Jared, makinig ka muna. Ayoko makinig sa'yo, hindi ka naman sa Diyos eh. Ayon sa 8:47 ng 1 eh. Si SL gusto kong makausap, hindi ikaw. Pero dahil matapang ka, magdiskusyon tayo. Kinokol ko yung mga hamon mo na aral ng Kristo mo. Sa 24:24 ng Mateo. Sige, wait lang ha. Sige, nag-call na kayo ni Jared, bro. Nag-call na kayo ni Jared. So, mag-usap na lang kayo ni Jared sa Messenger. Wag dito sa programa ni SL kasi nakakahiya naman kay... Jared, iwan mo yung number mo. Tatawag ako sa iyo ngayon. Iwan mo yung number mo, kapatid ni Jared. Kapatid ni Jando, iwan ka mo yung number ni Jared ngayon. Tatawag ako. Huwag mo kong tawagin kapatid dahil kaaway kita. Ayon sa 12:9 ng Roma. Hindi kita kapatid sa pananampalataya dahil kulto ka. Mga tumalikod kayo sa pananampalataya ayon sa 10:38 ng Hebreo. Galing mo sa akin. Wait lang. Patutunayan ko sa'yo, nakapikit pa ako. Bro, Bro Jay, sa tingin ko, in respect naman kay Brother SL, kasi programa ni SL TV itong natin pinag-uusapan ngayon. In respect kay Brother SL, pag-usapan nyo yan ni Jared sa Messenger na lang. Yung Facebook, pangit naman bro, nasa live ilabas ang number. Pangit naman yun. For security reason, for private reason. Sige, yung number, ano yung number mo bro, para ibigay ko kay Jared. Ano number mo? 0919 0991 917 5590. Okay, so ito i-forward ko ito kay Brother Jared para Brother Jared, tawagan mo daw siya pagkatapos ko i-send sa'yo yung number niya. Sige, Bro Jando, tawagan ko na mismo ngayon yan para tumigil na yung bunganga niyang bastos. Sige, mag-usap lang kayo ni Jared sa call. Tapos wag dito sa kay Esel kasi nakakahiya sa programa ni Esel eh. Sige, yan. Okay. Bro. Sige. Ayan. Okay. So, Brother Esel, pasensya ka na, Brother Esel, ha? Naunahan siya ng emosyon eh. Sige, Bro Jando. Parating mo sa kanya, bumaba na siya dyan sa StreamYard at mag-usap na kami ora mismo. Brother Jay, sabi ni Jared, bumaba ka na sa StreamYard. Bro, ang sabi ni Jared, bumaba ka sa StreamYard, mag-usap kayo private sa call. Kaya nga po kapatid, pagtapos ito, tumawag na siya. Yun na nga, bumaba ka na dyan. Kasi gusto ko pang si Esel eh.
Doon kayo mag-usap ni Jared sa kabilang linya. Sige. Sige, baba ka muna dyan. Sige ba? Sige, yan. Brother Esel, pasensya ka na sa nangyari ha. Kasi nangibabaw yung emosyon ni ni Jay eh. So, ibig sabihin, Brother Esel, walang tatanggap nung tema ko? Okay, pag-usapan muna namin kapatid na Jando kasi sana maunawaan mo naman yung punto. Naunawaan ko yung punto mo eh. Pero alam namin yung mga diskarte po ninyo kaya hindi pumayag si kapatid mo Jay. Ewan ko lang kung may papatong dyan, pero pag-usapan muna namin. Sige bro. Yung punto mo ay, naunawaan ko, alam ko, tama yung punto mo, dahil may sinusunod kang doon sa binabasa mo, tama po yun. Pero yan ay parang sa amin yan. Parang ano ba ibig kong sabihin? Parang sa amin yan eh. Hindi sa amin yan eh. Nakalimutan ko yung ibig kong sabihin tungkol po dyan. Kapatid na dyan do, hindi pinatulan ni kapatid na Jay yung hamon mo. Ganun din yung hamon niya, hindi mo rin pinatulan. So, siguro, patas lang ito. Patas talaga to. Walang mangyayari dito. Kaya hanapan mo lang ko ng ibang kalaban, bro. Esel. Sige. I-update ko na lang sa inyo kung sino yung papatol dyan sa tema mo, kapatid na dyan to. Sige, thank you, brother Esel. Thank you. Paano ko ba i-end tong call na to? Yan. Thank you. So, nag-out na ako doon sa kay SLTV at muli ako magbabalik sa punto por punto. Ayan, nag-enjoy tayo doon. 'Di ba? Saglit lang nangyari 'yon. At bukas pala ng gabi, mga kaibigan, is papasukin ko yung programa ng MSGI. Oh, wait ka, mama. Sige, dyan na ba? Magumana si Papa. You wait for me there, okay? So, ibig sabihin, bukas po ng gabi, may balak po ako na pasukin yung programa ng MSGI, pero hindi ko alam kung tinanggap na ba yung aking request na ako'y papasukin para magtanong. Ano yun eh? Members, Soldier of God, no ba? Sige po, may process po, wala problema, basta sunod lang po para sa kaayusan. Okay, so pengi ako ng Zoom link. Okay. So bukas papasok ako sa programa ng Member Soldier of God International. No? Papasok ako doon dahil ako magtatanong sa kanila. Ako naman. Kasi si Jared yung tanong na nakaraan, ako naman ang magtatanong ngayon sa MSGI doon kay John Alcorcon. So, ating balikan yung Zoom. No, balik tayo sa Zoom. Balik tayo sa Zoom ha. Eto na. Pasok na ako. At yun po ang nangyari sa pagpasok ko sa SLTV. Yung sana ay makipagdebate sa akin, biglang tinanggap na ang Catholic Control Church para masunod yung pinaplano niya hindi maganda. Okay, so maraming salamat po sa inyong panunood sa ating programa. Naway na-enjoy po kayo at more dialogues to come. Maraming salamat po and bye-bye.